Sa mga kamani magnet, naririto na naman tayo para sa pangpaswerteng hatid sa 2024. At ang isang pangpaswerteng pwede nating ilagay sa ating mga pitaka ay walang iba kundi ang golden foil. Ang golden foil na to ay magsisilbing swerte sa loob ng pitaka mo. Bakit? Dahil una na lamang ay meron tong dragon. Ang 2024 ay Year of the Wood Dragon. Kaya naman mas magandang maglagay sa ating mga pitaka ng merong dragon. Katulad na lamang nitong golden foil. Magtatanong ko saan natin makukuha ang mga pinapakita ko sa inyo. Abay, puntahan nyo lang ang Pangpaswerte 888 o kaya naman i-dial nyo yan. At iyak ko sa inyo ang lahat ng nanaisin nyo. Ano man yan ay makikita nyo lalo na dito sa Madam Cecil na page. Ayan nga, pagka pinrose nyo pababa, makikita nyo yung profile at ayan na ang lahat ng hinahanap nyo para matagpuan nyo ang mga kailangan nyo. So ano pang ginagawa nyo? I-click nyo na yan. Kita nyo po ba, may dragon po siya. So pag nalagay mo po ito sa iyong mga pitaka, para mo na itong nagre-represent na ang buong taon mo ay magiging maswerte. Bago nyo po ito ilagay sa iyong pitaka, ay dasalan muna at bulungan na ikaw ay siswertihin sa taong 2024. And bago yan, linisan po muna natin ang ating mga pitaka. Ano ba yung mga dapat at hindi natin dapat ginagawa sa pitaka natin para swertihin? Una muna sa mga hindi dapat ginagawa sa ating mga pitaka. Ang unang bagay na hindi mo dapat ginagawa sa mga pitaka mo ay yung lagyan mo siya ng mga bills o mga resibo ng bayarin, sapagkat ito yung mamamanifest mo. Kapag bukas mo ng pitaka mo ay palaging may resibo ng mga bayarin, ano magiging replika nito sa buhay mo? Ang mga bayarin na yan ay hindi lalagpas sa buhay mo, kundi lagi mong magpapaalala sa iyo na meron kang babayaran at palagi ka namang gagawa ng bayarin. Ibig sabihin, yan yung minamanifest mo. Kaya't hanggang maaari, ang pitaka mo ay wag mong lagyan ng mga resibo. Iwasan mo rin gumamit ng mga pitaka na second hand o kaya naman ay gamit na ng ibang tao, sapagkat kapag ang mga taong gumamit yan ay may dalang negative energy, ang negative energy na yan ay maaaring maipasa sa iyo. Mas mainam na kahit hindi ka mahalan, basta bago ang pitaka na gagamitin mo at walang unang nagmamayari nito. Pangatlo, iwasan mo ang pagpatong ng pitaka mo sa mga maduduming lugar, na katulad na lamang kapag ikaw ay nasa CR. Di ba madalas pinapatong natin sa kung saan ang pitaka natin, ay wag mo yung gagawin yan. Kasi kapag nasagap nito ang negative energy sa lugar na yon, ay maaari mo itong maiuwi sa tahanan mo at madalas sa buhay mo. At maaaring negative ang maging resulta sa pagkatao mo. Kaya ingatan po natin ang ating mga pitaka para naman sa taong 2024, ang blessing ay pumasok sa ating mga pitaka. Nang sa ganon, hindi ito maubusan ng kaperahan, palaging siksik-liglig at nag-uumapaw. Iwasan mo rin ang mga pitaka na laging mga barya ang nilalaman mo. Kung may mga barya ka o marami, kumuha ka ng coin purse, yung mga lalagyanan ng barya, at huwag mo na isiksik ito sa pitaka mo. Mas mainam na bill o yung mga perang papel ang nailalagay mo at inaayos mo. Huwag ka maglalagay ng perang papel na lukutin o kaya hindi mo inaayos ang paglalagay dito, sapagkat maaari itong magresulta ng negative energy at ma-absorb mo ang kamalasan na to. Yung mga bagay na yan, titignan natin simple lamang. Pero ang mga simpleng bagay na yan, kapag inayos mo ang pagganap sa iyong pitaka, ay maaaring makapagdulot ito ng kaswertehan sa iyong buhay. Ano naman yung mga bagay na pwede natin gawin sa ating mga pitaka para tayo ay swertehin? Una, huwag mo itong lalagyan ng mga basura at hayaan mo lamang ang pitaka mong palaging malinis at maayos, sapagkat nagre-representa ito ng uri ng pagkatao na meron ka. Ang isang pitakang maayos ay maayos na buhay ang ibibigay sa iyo. Pangalawa, huwag mong hahayaan na ang pitaka mo ay palaging nasisiro o na-empty-han. Mas mainam na palagi itong may laman, kahit mga 20-50 pesos, basta huwag pong masisiro. Para sa ganon, swertihin ka sa buong taong 2024. At syempre, huwag mo rin kakalimutan ang paglalagay ng golden foil. Una na lamang ang golden foil na to, makikita nyo yung dragon na yan. Ayan. Year of the Wood Dragon tayo sa 2024. Kaya't kapag meron kang golden foil sa pitaka mo, ito'y magsisilbing paraan para papasukin ang swerte sa buong buhay mo sa taong 2024. Ayan yung dragon. Plus, pag tinalikod mo pa tong golden foil na to, meron po tong red. So,
mapapansin nyo, ang red nito ay hindi sobrang dami kasi lagi ko sinasabi, maswerte ang kulay red pero wag mong masyadong dadamihan. Kasi ang sobrang red ay magiging negative na yun. Magkakaroon ng pag-aaway, pagtatalo kasi sobrang lakas ng energy. Pero etong red dito sa Golden Fall ay katamtaman lamang. Ibig sabihin, ang swerte ay magpapatuloy ang daloy. Lalo na swerteng kulay ang kulay red. Lalo nang swerte ang kulay red kung hindi ganun kadami ang kulay ng red katulad nito. Simple lamang, di ba? So, una, bakit ito maswerte? Ito kasi nagmamanifest ng pagpasok at pagdaloy ng maraming kaperahan. Swerte rin po ang kulay golden yellow. Swerte rin po ang kulay red. Plus, meron po itong dragon dito. Ang dragon ay magpapalakas ng energy o enerhiya sa loob ng pitaka mo. Papapasukin po nito ang magandang daloy ng pera. Kapag itong golden foil ay nasa loob ng pitaka mo, mas dadami po ang pasok ng kaperahan sa iyo. Kung ikaw naman ay nagne-negosyo, pwede mo po ilagay yung golden foil sa cash box na lalagyanan mo ng pera. Magugulat ka na lang yung flow at daloy ng kaperahan sa iyo ay nagtutuloy-tuloy as in dumadami po talaga. Kung dati wala kang customer, pag etong golden foil nilagay mo po sa lalagyanan ng pera o cash box ng kunyari may online business ka, meron kang nalalagyanan na specific para sa online business mo, magugulat ka na lang, dadami ang kita mo sa online business mo, siksik-liglig at nag-uumapaw, at talaga namang dadami po ang kita mo sa online business niyan. Kaya naman napakaganda po na ikaw ay merong golden foil sa pitaka o kaya naman sa cash box na lalagyanan ng pera mo para magpatuloy po ang daloy ng presensya ng kaperahan sa pitaka mo. Plus, ito pong golden foil na to ang pinakamainam na ilagay dahil Year of the Wood Dragon tayo dito. Meron po siyang wood dragon. Ayan. Dragon po, nakita nyo? Kaya mas makakapagbigay ito ng kaswertihan. Bago nyo po ito ilagay sa pitaka nyo, tapikin nyo lamang po ng 3 beses sa tibulong nyo dito. Ikaw ay magpapasok ng kaperahan sa aking pitaka. Siksik, liglig at nag-uumapaw. Dadami ang aking pera. Okay, tapos kasunod po nun, ibulong nyo po yung mga wishes o kahilingan nyo na gusto nyo mangyari sa iyong buhay. Ano po ba yung gusto nyo mangyari? Ano po ba yung kahilingan nyo? Ano po ba yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo sa taong 2024? Ang pitaka na to ay magiging siksik, liglig at nag-uumapaw sa kaperahan. Isipin nyo po yun, i-manifest nyo at affirmation. Palagi kong sinasabi na true manifestation, pag sinabi mong manifestation, wag mong kukontrahin po yun. Iisipin mo na ang pera ay dumadami, ang pera ay napapasayo, wag mo pong kukontrahin para ma-manifest mo yung bagay na yun. True affirmation naman, palagi mong sinasabi, at habang sinasabi mo yung bagay na yan, ako'y magkakaroon ng maraming pera, ako'y magkakaroon ng maraming pera. Habang sinasabi mo po ang bagay na yan, ito po ay mangyayari sa iyong buhay. At kapag ito ay nangyari sa iyong buhay, ito ay mapagtatagumpayan. At magugulat ka na lang na lahat ng mga pangarap at pinapasama mo sa buhay ay unti-unti nang nagaganap at nangyayari sa iyo, sapagkat ikaw nga ay nag-manifest, ikaw nga ay nag-affirm na ang pagyaman ay darating sa iyong buhay, kaya tuluyan ng darating sa iyong buhay ang pagyaman na yan. At hindi ka mabibigo kung ito ay susundin mo lamang na sa Year of the Wood Dragon, maglagay ka rin po ng golden foil. At yun lamang mga Kamani Magnet. Thank you very much!